Continue. Let's continue. Um, Businesses involved in agriculture production include breeding operations, farms, including crops and certain animals, greenhouses, and nurseries that grow their products to be sold at retail. Greenhouses reminds us of flowers. No? In a few days, All Saints Day, kaya mga nurseries ngayon, nag-grow na ng ready na yung mga ang benta nila mga flowers. Ranches is our large tract of land kung saan merong alaga silang normally cattle or sheep. No? At ang pagpapakain dyan sa mga rancho ay by grazing or damo ang pinapakain ng tree and sold farms if products are sold at retail and not replanted elsewhere by the grower. Agricultural production does not include, or hindi raw kasama to ha, storing or preserving raw materials before the start of the production process. Also not included, storing, preserving, handling, or moving finished goods. Also not included sa production are storing or processing agricultural products to co-ops, grain elevators, dairies, or meat packers. Also not included are raising animals for personal use. Alam niyo naman yung personal use. Kaya inalagaan at sila rin ang kakain. So probably they are just backyard. Agricultural production activities now includes agriculture, the cultivating soil, planting, raising, and harvesting crops, rearing, feeding, and managing animals. Aquaculture, or the raising private aquatic animals or fish, tilapia, bangus, mga naka-cages yan, sama sa aquaculture. And how about floriculture, or the growing of flowering plants? Marami akong na-visit ng mga farms na instead of planting food, doon sila sa bulaklak naman. At sabi nila, mas malaki ang kanilang kinikita sa pag-i-engage sa floriculture. And how about horticulture? Ano ba ang horticulture? It's the growing of fruits, vegetables, and plants. So pag tinawag kang horticulturist, marunong ka sa mga fruit trees, vegetables, and plants. Mas marami kang alam, di ba? How about maple syrup harvesting? Yung maple syrup, wala tayong maple tree dito sa Pilipinas. Sa mga cold countries meron yan. And the silviculture, or the growing and caring for fresh trees. Sa abroad din to. Alam ko lang, yung bonsai. Pero growing and caring for fresh trees. Yun ang kanilang lab, ang puno. And let's go to the second sector, which is the agricultural production sector. Let's continue about agricultural production sector. Production practices are the actions and processes carried out to achieve production objectives, such as fertilization, irrigation, pest and disease control, pruning and harvest, feeding, disease prevention and control. Ang daming trabaho sa production practices. Actually, nakakapagod ang production. Dito sa napakita ko sa inyo, we are trying to come up with breeding chicken, large breed chicken.
medyo labor intensive siya kasi araw-araw you have to feed them. Ang problema doon, hindi mo naman basta lang siya bibigyan ng pagkain kasi you need to clean yung kanilang kainan. We're very particular with that because um, we believe na kapag hindi malinis yung kanilang uh, kinakainan, that could breed different harmful bacteria pwedeng maging sanhi ng kanilang pagkakasakit. So, the first defense talaga is to uh, clean everything. So, feeding, disease prevention and control. Kung ang farm mo naman ay sa halaman, minsan mayroong mga advocate noong tinatawag na organic farming kung saan they refrain from using chemical pesticides, but rather they use the natural pesticides. Ano? Yan yung kuminsan, you have to decide kasi yung mga chemical fertilizer have the fast-acting effect. Ibig sabihin, pag ginamit mo, patay ka agad. Eh, minsan, itong mga organic concoction takes some time. No? Hindi ka agad namamatay, hindi ka agad nauubos kasi ang isa sa mga konsepto ng organic control sa mga insekto, yung pest management control, is not really to kill but to slowly reduce their population until it is manageable. In fact, may kasama sa konsepto dyan na meron kang sacrificial crops. Ano ba yung sacrificial crops? Meron kang isang plant na pakakain mo lang sa mga insekto. Yung mga insekto, doon sila pupunta para kainin yun kasi ini-expect mong hindi ka na-harvest doon. Rather than yung mga tanim mo na talagang yun yung mga high value mo, na mai-spare siya. Kung atakihin mo siya, hindi masyado marami kasi ando na yung mga insekto sa tinatawag ng sacrificial crops. No? So these are included doon sa production sector. Balikan uli natin, nakita ko yung word na pruning. Napaka-importante yung pruning. I have some fruit trees dito sa bahay. At every year, pagkakatapos niyang mamunga, I'll always say to it na mapuprune ko siya. Na ang ititira ko lang ay yung mga productive na mga branches at kinakailangang sunlight should be able to penetrate yung main trunk. Ganon dapat ang pagpuprune mo. Because sa pruning also, meron ka rin isang sinusunod dyan, yung gaanong kalaki dapat o ganong kataas ang iyong puno. Because kung hahayaan mo siyang tumaas ng tumaas, mahirap siyang panguhanin. Kung punong mangga yan, mahirap mong balutan ang bunga niya kung napakataas niya. In fact, sa Thailand ngayon, I mean Thailand, Chiang Mai, Thailand, when I was fortunate to visit them, yung kanilang plantation, nakita ko yung mga longga nila. Mapapansin mo naman na matanda na yung puno, but they are about 10 feet tall lang. They pruned it at ang nangyari ngayon, yung kasi kung ang mangga na mataas, 10 meters ang pagitan kasi mag-overlapping na siya. Dahil maliit yung kanyang canopy, mas marami kang maitatanim, mas madaling i-harvest. Ganon din ang epekto sa dami ng bunga. So they'd rather plant itong mga bagong fruit trees nila using the pruning technology. Okay? And those are included in the production practices. These are production practices are actions and processes carried out to achieve production objectives such as fertilization, irrigation. Sa fertilization, maraming methods ng pag-apply. Alam naman natin yung sinasabog lang, pero merong isinasama na mismo sa pagdidilig. Merong kasama na doon sa mga
drip irrigation system. And then ito yung malaking problema is the pest and diseases control. Modern farm talaga ay ito ang nakapokus sila roon. Sila, alam na nila ang cycle ng mga insekto, alam kailan dadating, and they were able to control it using combination of controls, could either chemical or either organic way. Bahala na sila ron. Feeding, disease prevention, and control. The potential of a certain site for production depends on its climatic suitability for the varieties to be grown and the status of the fixed and natural resources, specifically the availability of sufficient high-quality water and suitable source. So, isa sa mga, ito dapat ma-realize nyo. Tatanungin kayo means one time, ito bang farm ko, itong lupa ko bang ito, ano sa palagay mo? Maganda bang, anong magandang itanim dito? Maganda bang i-farm to? Kalimitan, ang sagot natin ay kayo po, depende po sa inyo. Pero being involved in agriculture and agriculture student, later on, kag-graduate nyo, whether you have the board exam or not, ay agriculturist ang tawag sa inyo. You will be known as an agriculturist, whether entrepreneurial or BSA. Ang tingin ng mga tao, agriculturist. At eto pa, kapag ikay graduate ng agriculture, people would expect that you know something or to the point of everything about crops and animals. Dalawang yon. Dahil agriculturist ka, alam mo dapat yon. Ay sabi mo, hindi ho ako major ng ano eh. Hindi ho ako major sa animal, di ko alam yan. O taga-animal, hindi ko major ang crops, kaya hindi ko rin alam. But people would assume you know, since ikaw ay graduate ng agriculture. Kaya, kalimitan, you will be asked to gauge yung potential ng isang lugar. Anong po pwede kong alagaan dito? Minsan naman, paano sir gagawin ko? Hindi ko talaga alam, hindi talaga ako expert pagdating sa crops, hindi ako talaga ako expert pagdating sa animals, or animals nga pero hindi ako expert sa ganyang hayop. No? Hindi naman kinakailangan magmagaling ka na alam mo lahat, but nakakahiya namang wala kang masasabi. The point there is that you know the basic. Ang isang pwedeng ipayo nyo sa kanila, ganito ho ang base po sa mga kaalaman namin. Ito po yung ito nga, ito yung babanggitin ko sa inyo. Ito yung mga considerations po, ito yung mga dapat nyong malaman, pero kapag ka po desidido na kayong simulan yan, meron po talaga mga experts sa bawat field sa agriculture. Halimbawa po, etong lugar na ito, gusto niyong tamnan puro prutas, meron po talaga mga expert dyan. At may mga kaibigan ho ako na kakilala na marunong dyan, I could refer it to you. Kung wala po, kung wala ka namang kakilala, do not pretend to be the expert. So, pwede mo siyang payuhan to source an expert on that. All resources come at a cost, and the scarcer the resources, the higher the cost. Land and water are scarce, expensive, and have to be used efficiently. The most coveted commodity, actually, if you have farm, is the water. Kaya nga, kung makakakita kayo ng farm na may malapit na ilog or bodies of water na pwedeng kuhanin at ipandili, naku, yan talagang prime commodity. Sabi ni Ka Eddie Silan, I would rather have 1 hectare of land with irrigation or water than 10 hectares of land na wala namang makukuha tubig except rainwater. I could be
productive on 1 hectare with water than the 10 hectares without water. Only about 13% of South Africa's surface area can be used for crop production. This is in South Africa. Africa, alam mo naman yun, dyan ay masyadong mainit ang panahon at mas marami ang mga desyerto dyan. At sa laki-laki na yan ng South Africa, only 13% lang ang pwedeng tamnan ng mga crops, which is referred to as arable land. Yung pwedeng i-cultivate ay 13% lang. Only 22% of this area is considered to be high potential arable land. At napakaliit pang porsyento ng 13% na arable land ang high potential. That's why marami ang mga nagkakaroon ng paggutom dyan sa Africa. By the way, South Africa, maraming, yan kasing South Africa ay source yan ng mga precious metal, ginto. Kaya yung mga puti, unang nagpunta dyan at nagmina to the point na South Africa maraming mga taong puti o yung Caucasians. At ang kanilang mga trabahador ay siyempre mga South African original na mga maiitim doon sa mga minahan. At konti lang talaga ang kanilang arable land. Suitable land is the primary fixed resource, and without it, nothing can be produced. The production objectives are measured in terms of yield, or how much, or how many tons, how many kilos, export percentage. So, minemeasure siya sa yield, export percentage, meaning ilan ang iyong ibebenta sa abroad. Kapag ka malaki ang iyong percentage na ibebenta sa abroad, ibig sabihin high quality. Maganda yung quality. The fruit size and external and internal quality. So, pagka magpa-farming, ay isasama nyo na rin yung tinatawag na production objectives. Sometimes it's the numbers, gano'ng karami, and the quality. The quality, makakapasa sa mga standards, sa mga grades, at ang laki. Kasi yung size minsan ng product mo, ng fruits, yan din yung tinitingnan. Kung minsan pa naman ang mga buyer, akala mo okay sa kanila malaki, yung pala maliit ang gusto. Minsan naman, maliit ang produce mo, gusto pala ng malaki. Minsan naman, gusto nila yung normal lang ang tamis. Something you should know, kasama yun sa production objectives. So, as a farm manager, ang unang kinakanya malaman, ano ang inyong production objective. Dito sa aming tinatayong maliit na negosyo ng breeding ng chicken, meron din kaming production objective na magkaroon ng at least 200 hatch na mga chicks every month. 200 lang o happy na kami roon because 200, if you sell it at 500 each, at patambain mo ng konti, 1,000 each, then do some math, then you have your gross sales. 200 times 500 or 200 times 1,000, that's 200,000. Yun ang mga production objectives. So, kung meron kang target na 200 na chicks every month, kinakailangan ba ilan ang iyong inahin or laying hens? Then comes the production management. This is the management of production system and production practices. O pagsamahin mo na yung pinag-aralan nating system kanina at saka yung mga style ng pag-grow, pag-aalaga, lahat ng iyon ay production management. Kaya si farm manager, kinakailangan magaling dyan sa production management. Ano ba yung mga kasama dyan? Reproduction. Kung hayop yan, ilan ba naging anak ng baboy mo? Kasi may standard dyan. Pag 10 lang, medyo tagilid ka dyan. Kailangan 12 and above. Performance. Ano ba sample ng performance? Kung sa baboy, kinakailangan
una dyan, yung backpack, yung taba, minemeasure yan. Kapag masyadong mataba, naku, not good sa market. Pero kung manipis ang taba, yan ang mga gusto ng mga buyer. Feeding, sa mga nasa animal major, alam nyo yung feed conversion ratio, meaning for a kilo of feeds, ilang grams of meat ba ang nadadagdag. Then animal health, the milking, these are the management na included. Some terminologies, production system involve the use of variety of production practices that are employed to produce a crop of the highest possible standard in terms of quantity, quality, and size in order to achieve production objectives. Coordinating the production system requires effective production management. So again, pag tinitingnan nyo, yung production objective mo ay na-measure ng quantity, dami, quality, husay o ganda, tamis, size, ganun kalaki ba, in order to achieve production objective. Yung production objective, number or quality. Pero again, pag tinanong mo ulit, bakit para saan ba yung production objective mo? Balik ulit tayo sa gitna noong ating triangulo kanina. It is because of the consumers. Coordinating the production system requires effective production management. Kaya may mga subject din kayo na management sa farming kasi yan ay ang farming ay katulad din yan ng other business that you should be well versed with the production management. Issues to consider when deciding whether or not land is suitable for the production of a specific crop or livestock. Ano-ano ang mga dapat nating bantayan o tingnan kung okay ba ang land. Una is the land of sufficient size to support the required plantings or heads of animals. Kung maliit ng lupa mo, huwag kang haharap ng plantation. Maybe high-value crops ang itatanim mo. Is the land located in the right climatic area to support the desired varieties or animal breed? Dito sa Pilipinas ay meron tayong wet and dry season. Alam niyo naman yon. Sa US ay merong winter, merong spring, tagsibol, ay kinakailangang alam ninyo o natin lahat ang climatic area requirement. Okay? Is the land free from certain pests and diseases? Yan, kaya doon sa good agricultural practices, inaalam ang istorya ng lupa. Baka kasi ginamit na yan na alagaan ng manok o solong, tapos ando na yung mga pests and diseases brought about by mga ipot niya, tapos bigla mo siyang gagamitin for other purposes, delikado ka doon. So, kinakailangan alam ang history ng lupa. Does the land have sufficient areas of the required soil type and quality? Kaya kinakailangan patest muna ang lupa. No? Kaya naman tinuruan siguro paano malalaman ang quality ng lupa. Kasi as we know, there are particular type of plants or particular klase ng hayop na hindi babagay kung ganito ang klase ng lupa. Kinakailangan alam nyo yung klase ng lupa at ano ang mabubuhay o magiging gagandaan tanim doon. Does the land have a sufficient supply of high-quality water? Ba't sinabing high-quality water? Kasi kung titingnan mo dyan sa parte ng lowland natin dito sa Cavite, may water din dyan. Pumunta ka sa mga tulay doon, makikita mo yung may water din dyan. Kaso anong quality ng water? Baka pati mga mikrobyo hindi nga mabuhay dahil sa dumi. Dahil sa sobrang dami ng mga harmful chemicals na naandoon, hindi siya kayang mag-support sa crops or even din pwedeng gamitin sa livestock. Hindi siya pwedeng painumin at siguradong malalason.
Is the land located close to sources of skilled labor? Yan kaninang pinasabi ko sa inyo, problema ang manpower. No? Problema maghanap ngayon. Kahit may traktora ka pa, wala kang mag-drive ng traktora. Kahit ang luang na loob mo 10 hectares, ang problema mo, mayroong mga laborers pa rin kailangan sa land clearing. So, yung paghahanap ng labor isa sa mga challenges ngayon. Is the land situated at an appropriate and manageable distance from packing and transport facilities? Alam nyo, merong isang lugar dito sa Cavite, almost boundary na ito ng Batangas, yung Magallanes. Talagang napuntahan ko na mountainous, pero hindi naman siya actually steep mountain, rolling. At maganda ang lugar. Ang magiging problem lang kung tatamnan mo siya, walang available na water, walang tubig, except maghihintay ka ng tag-ulan. Kaya noong in-interview ko mga farmer doon, kalimitan lang tanim ay balinghoy, yung kasaba. 8 months nilang aalagaan yun. Ang problem, within the 8 months na yon, anong kanilang ibebenta? 8 months ang hihintayin. So, kung magtatanim naman sila ng gulay, ang problema, bago nila madala sa palengke, babayad sila ng tricycle, mga 100 pesos ang bayad sa tricycle, sometimes 400 pesos. So, ganun kalayo ang distance? Baka hindi sapat yung gastos mo. So, there is an interaction between agricultural processes and environmental factors. Ito pa yung isang nagiging issue ngayon. No? It is not possible to produce a crop or livestock to meet market specification without applying certain practices or interventions. No? Assuming na ang farm ay malaki na, corporate farm, ibig sabihin, may kadil ka ng mga other businesses and nagsusupply ka na ngayon dyan sa mga yan. This is because in the case of crops, the planting of large areas to a single crop upsets the natural balance in the first place. Sabi kanina nung una kong binasang statement. Kinakailangan mag-apply ng mga certain practices or intervention kung gusto mong maka-harvest ng marami sa iyong land, sa iyong crops, sa iyong animals. Pero, merong klase kasi ng farm na single cropping lang sila all throughout. Sample natin, palay. Ang palay, pag nasimulang palay na all throughout, palay na lang, palay yan. Sugarcane lalo na, hindi nagpapalit ng crops yan. Lahat ng panahon, sugarcane ang nakatanim. Ang problema, na-upset nila yung balance sa lupa. Hindi na nare-replenish. Kuha na lang ng kuha. Kaya maraming nagiging problems on the later stage sa ganyang klase ng planting nang hindi nagbabago ng klase ng tanim. The farmer finds himself in competition with nature. A source of food which did not exist before is created for various pests and diseases. Anong ibig sabihin noon? Yung lupa na yon, yung natural na roon, na dating nakatanim, ganito. Nung mag-introduce ka ng bagong halaman, yung lang halamang in-introduce mo roon ay favorite na mga insekto na naandoon. So parang binigyan mo ng food yung mga insekto, kaya dumami ang insekto. Kasi naging healthy sila. Pag healthy, ay madali silang mag-reproduce. That's why, kung kayo nanonood ng mga YouTube, there was
I think, middle of the year, nitong 2020, maraming mga lugar sa Africa, where else, India, Pakistan, ang inatake ng locust. Bakit umatake ang locust? Kasi merong panahon sa kanila noon supposed to be kinakailangang dry season na. Wala nang ulan. Ang problema, siguro dahil sa climate change, na prolong ang ulan. Humaba ang tag-ulan. Nung humaba ang tag-ulan, nagtubuan ang mga damo. Yung mga damo na yon ay food, ready food, gustong-gusto ng mga insektong naandoon na. And one of them are locusts. So ngayon, noong na-prolong ang pagtubo ng damo, naging good food sa mga locusts, siyempre, anong nangyari? Naging healthy sila, nag-reproduce sila nag-reproduce, hanggang sa dumami na silang dumami at kinain na lahat ng all types of greens. Dahon sa lugar na yon. At dahil sila gutom na, they move from one place to another at naging plague. Salot na sila dahil minsan daw sa dami nila nagdidilim ang langit. Alam mo, ulap na sila, but yung pala ay mga locust. So, ito yung sinasabi natin na kinakailangan maintindihan natin ang environmental factors sa ating production. The challenge facing the production manager is therefore to achieve yield targets, ensure the products meet market quality specifications in such a way that the process is sustainable and within the framework of good agricultural practices or GAP. Yan. So, dumadami na ang problema ni Mr. Manager. At the word there, kinakailangan sustainable, meaning yung mga apo sa tuhod, makikita pa yung negosyong yon. Tuloy-tuloy pa. Kung farm yan, andun pa yung farm. Dahil sustainable. Ang kabaligtaran yan, kung sakaling hindi naging sustainable, hindi inisip, na-poison ang lupa. Ayaw nang mag-grow ng mga halaman. Nag-grow pero hindi nagiging productive. Why? Because probably pwede rin mangyari, ito, buputi, medyo naging alerto ang mga nasa DNR natin, maparaming namatay ng mga tubig o mga ilog dito sa Cavite, lalong-lalo na noong magkaroon ng mga industrial estates. Ang ginagawa pa naman nila, yung kanilang waste doon papupuntahin sa ilog, chemicals yun, lason. So, they actually kill mga living things doon, isda and anything else. Tapos, pupunta rin siya sa dagat at dala-dala yung toxic ngayon. So, we consider yung mga ganitong mga environmental issues as a manager ng farm. Environmentally speaking, therefore, production must be managed in such a way that the processes can be used repeatedly, pwedeng paulit-ulit, throughout the lifespan of the production area, either field or orchard, and beyond. This is achieved by minimizing the use of harmful production practices and applying those that have minimum negative impact on the environment. Not only, hindi lang sa halaman yan, even sa livestock, very common yung pagbibigay ng mga hormones. Ang ganda nga naman ng epekto, bilis lumaki ng mga alaga mong sisiw in 28 days, pero marami nagkukwento, hormone laden. At some are linking it doon sa mga nagiging problem ng mga bata ngayon, obese, matataba. Parang kahit lalaki, nag-i-increase yung kanilang mga breast part. Sabi nila, baka gawa ng mga hormones na kinakain ng manok na kinakain din ng mga tao.
So the optimum use of resources for optimum outputs. Natural and mobile resources should be deployed in an effective manner. This means avoiding wastage, duplication, and incorrect resource application and timing. For example, water is a scarce resource should be applied at the right time and in the right amount. O, di ba? Sabi, huwag kayo magdilig ng mga 11 o'clock ng tanghali at saka alas 2, alas 3 kasi sayang ang tubig. Normally, percentage of that will just evaporate dahil sa init ng lupa, aakyat din lang yun. Hindi rin makakagamit ng gusto. Pwede pa nga mamatay ang inyong tanim dahil minsan mismong ang tubig ay mainit o kaya yung mainit lalagyan mo ng init na lupa, magkakaroon ng epekto yan sa halaman. So refrain from doing that. To achieve this may require that other resources such as soil be properly selected and prepared, and that the labor, another important resource used to apply the water, be adequately trained. Ito, mga hahalaman sa inyo sa paso, di ba? Pansin nyo minsan, pag nagdilig kayo sa paso, yung tubig, ayaw na siyang ma-drain right away. Bakit itong paso na ito, ang tubig, na ando pa, nag-i-stay pa siya sa ibabaw? Because for so long, na-compact na yung, yung lupa. Tapos yung roots, dumami ng dumami, hindi naman siya makalabas doon sa paso. So pala, nangyari ko, konti ng lupa, na-compact pa. So, anong nangyari doon, para kang nagbo-bonsai, hindi lalaki ang iyong tanim. And also the reason kung bakit kinukultivate o yung ginagahukan o parang hinuhukay mo yung palibot ng puno is because you want na matanggal yung pagiging compact ng lupa at magkaroon pa ng air doon sa loob kasi alam niyo naman sa soil science na air and water ay importanteng makakapenetrate sa lupa. So yung molecules, kinakailangan may spaces doon. At kung sakaling compacted na ang iyong lupa sa ibabaw, pwede saka papaldak ng paa, ay ang tubig ay nagra-run off. Ibig sabihin, kahit magdilig ka ron, agos lang siya sa ibang lugar, pero hindi siya nakukuha ng lupa, ng roots. And some of the roots have, kaya kailangan 8 inches ang penetration ng tubig in order para makarating doon sa roots. Ano? So, yan ay kinakailangang maintindihan natin, lalo na kung pinag-uusapan ay water. Resources can also be underused. For example, the establishment of a new production area, field, orchard, animal husbandry area, requires adequate capital to be available for the purchase of high-quality inputs such as nursery materials, trees, animal, breeding stock, irrigation system, required equipment. Capital is a resource which, if not available in a sufficient amount, can lead to an undercapitalized venture and likely failure. So, pwede rin pala kakulangan ng pera ang sanhi ng failure sa business. Kasi hindi mo nabili yung inputs na kailangan mo, hindi na-achieve ang production target mo. So, again, bago ka sumugod dito sa larangan ng pagsasaka, yung munang alamin, kaya nga mayroong financial planning. Ano-ano, magkano ang kailangan mo in order para mabili yung iyong pangangailangan kasi pwede rin yung underutilization. Hindi mo na maximize because of lack of capital or money. In addition to the effective use of resources, appropriate system, processes, and procedures that enable the achievement of the highest income at the lowest cost must be put in place. The highest income is achieved when the resources are cost-effective. Ano ba yung cost-effective? Pwede pala namang makuha mo sa ganitong presyo, hindi ka lang naghanap. No? Kasi pag nabili mo ng mura, sabihin, ang tubo mo ay
pwedeng mas malaki sana. The highest income is achieved when resources are cost-effectively applied to optimize production, and in so doing also enable the greatest possible proportion of yield to meet the demands and requirements of the best playing markets, either local or export. So that ends my presentation today or tonight. Now is tonight. I'm doing it evening time, and I am reserving the next topic, which is manufacturing and processing, para do sa susunod na video ko. So, susunod is manufacturing processing. So, let's end the first two parts, which is the input, and then you have the production sector. Yan. Uh, my next video would be on the manufacturing and processing. So by now, I will rest for a while and wait for my other video. Thank you very much for listening.